Ang myoma sa matris o uterine fibroid o mga bukol na lumilitaw sa matres ng babae, particularly habang nasa panahon ng mga taon na maaari silang magdalang tao. Ayon sa mga dalubhasa, ito ay isang sakit na namamana. Ang myoma ay hindi cancerous, isa lamang itong solid tumor na binubuo ng fibrous tissue, kaya madalas din itong tinatawag na fibroid tumor. Noong 2018, ay isang kaso ang gumalantang sa Quezon City at pinag-usapan din sa maraming pahayagan. Ito ay ang ginawang pagpatay ng isang 46 years old na lalaki sa kanyang asawa dahil sa kadahilanang hindi umano siya nito mabigyan ng anak sa loob ng 16 na taon nilang pagsasama. At nang humarap sa live TV during interview, ay tahasan nitong sinabi na hindi siya nagsisisi sa ginawa dahil sa pinatay niya umano ang asawa para iligtas tayong lahat mula dito dahil sa ito umano ay si Satanas. Samahan niyo po akong balikan ang kaso ni Orlando Estrera at ang ginawa niyang pagpatay sa walang kalaban-laban niyang asawa sa Quezon City. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. March 11, 2018, ng bandang alas 5 ng hapon, ay nagkagulo ang mga tao sa barangay Holy Spirit sa Quezon City nang isa-isang itapon sa labas ng bahay ni Orlando Estrera ang pira-pirasong bahagi ng katawan ng kanyang asawa. Unang napansin ang mga piraso ng katawan ng mga batang naglalaro sa lugar na agad na nagsumbong sa kanilang mga magulang at tumawag ng mga pulis. Bago pa dumating ang mga pulis sa crime scene, ay una nang pumasok sa loob ng bahay ang mga tanod ng barangay at doon ay naabutan nila ang duguang si Orlando Estrera. Nagkalat na kagamitan at ang nakatiwangwang na katawan ng isang babae na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Kinilala ang biktima na si Heidi Estrera na tubong Davao Oriental. Si Heidi at Orlando ay kinasal noong 2002 sa Davao at noon lamang 2016 ay lumipat sila ng Quezon City. Nagtatrabaho sila sa Sisters of Mount Carmel Catholic School bilang maintenance. Ngunit sa kabila ng 16 na taong pagsasama ay hindi biniyayaan ng anak ang mag-asawa dahil sa si Heidi ay may sakit na myoma at nagpaplano pa lamang ito na magpagamot. Ayon sa mga nakakakilala at mga kamag-anak ay mabait at maraming kaibigan si Heidi, kaya naman talagang lahat sila ay nagulat sa sinapit nito. Kahit pa nga malimit na mag-away ang dalawa, ayon sa ilang kamag-anak ni Heidi, ay madalas na mapagbuhatan ng kamay ni Orlando ang asawa pag ito ay nakainom ng alak. Sa katunayan, ay nagkaroon ito ng peklat sa kanyang mukha nang minsan itong pagbantaan ng asawa na papatayin. May mga ilang report din sa barangay Holy Spirit kung saan ay inakusahan ni Heidi ang asawa sa ginagawa nitong pananakit. Ngunit sa kabila nito ay hindi ito nag-file ng charges laban sa asawa. Malimit po yan, ma'am. Lasing ko. Binubugbog niya yung pinsang ko. Nang dumating ang mga pulis sa crime scene, ay nagawa nilang ma-recover ang 13 inches na kitchen knife na may mga bakas pa ng dugo. Ganon din ang isang martilyo na nakuha sa ilalim ng katawan ng biktima. Samantalang agad naman nilang dinala si Orlando sa Quezon City Municipal Jail habang isinasagawa ang investigasyon. Napag-alaman din nila na wala ito sa listahan ng barangay watch list para sa pinagbabawal na gamot sa kanilang lugar, kahit pa nga umamin ito na gumagamit noong 2002. Nagnegatibo naman ito ng kanilang isailalim sa drug test. Sa kanilang ginawang questioning, ay una na nitong sinabi sa mga pulis na pinatay niya ang asawa dahil sa umano na ipong galit niya dito sa loob na 16 na taon nilang pagsasama, at hindi rin ito nagsisisi sa kanyang ginawa. Parang patay rin naman yung buhay namin. Tanggap ko naman sana kung mayroon akong mapala. Wala na nga akong napala, ako pa yung sisihin. Nang iharap nila ito sa media, ay iba na ang naging statement nito. Ayon sa kanya, ay pinatay niya ang asawa dahil sa ito umano ay si Satanas. Pinatay niya umano ito para iligtas tayong lahat dahil sa ito ay demonyo.
nasaktan ako. Nasaktan ako kasi ang sa akin ay ninakaw niya. Kayo na sa akin ay ninakaw ni Satanas. Kaya dito ko na tinapos yung limbaan namin simula sa langit, sa lupa. So nasa Davao ka ngayon, gusto mo nang gawin sa kanya ba? Dito mo lang? Hindi. Yung pa ako lang ang nagdala ko dito sa akin. Kung saan man kayo ay nandoon ako, kung saan ako ay nandoon rin kayo kasi tayong lahat ay isa lang. Katulad yan, sabi mo, napatay mo na yun. So, ibig sabihin, patay na rin si Satanas. Hindi pa. Sa ngayon, si Satanas, wala pa yun kasi kasisilang ko lang nating sambayan ng Kristiyano. Pero yung Kinuwento niya din sa harapan ng media kung paano niya ito pinatay. Ayon sa kanya noong March 11, 2018 ng alas 5 ng hapon, ay kagigising niya lamang mula sa pagkakatulog, kung saan ay isang panaginip umano ang nag-udyok sa kanya para gawin ang karumal-dumal na krimen. At nang magising ay nagmistulang kambing umano ang kanyang paningin sa imahe ng kanyang asawa na noon ay nakahiga at nagpapahinga. Inapakan niya ito sa liig at ginamit niya ang kutsilyo para biakin ang tiyan nito para alamin kung ito ba ay nagdadalang tao. Ngunit kinumpirma ng mga pulis na hindi buntis ang biktima. Maliban dito, ay pinutol niya ang binti nito at braso bago nito binalatan ang mukha ng biktima. At hindi pa nakontento, ay dinurog nito ang ulo ng asawa bago nito kinain ang utak at ilang bahagi ng bituka ng biktima. At muli nitong sinabi na pinatay ko siya dahil siya si Satanas. ko na mayroong nanunuluyan sa kanyang masamang espiritu. Tapos nung pinatay ko na yung kambing na yon, mayroon pala siyang nalunok na masamang espiritu na hindi nalusaw doon sa kanyang kalooban, kaya pala siya kasakit ng matagal. Sabi ko, di man talaga to tao tong asawa ko, bakit nag-anyong kambing? Kasi nakalawit na yung buhok. Pero yung likod niya talaga, kambing. Ayon kay noon ay Director ng Quezon City Police na si Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ay isa sa ilalim nila ang suspect sa psychological and psychiatric examination para malaman ang kalagayan ng mental condition nito. Ngunit ayon sa kanya, sa ginawa nilang panayam dito ay hindi ito nagbanggit ng mga katagang Satanas. Nagulat na nga lang sila sa naging pahayag nito sa harap ng media. Hindi rin ito nagpakita ng kahit na konting sinyales ng pagsisisi sa ginawang pagpatay sa kanyang asawa. Ayon kay Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ay isa itong danger para sa society at hindi maaaring pag-alagala sa publiko. Kaya naman ay siniguro nila na mahigpit ang security nito sa Quezon City Police District kung saan ito nakadetain. Expert para ma-evaluate natin yan. So nangangailangan talaga siya ng proper psychological and psychiatric evaluation by competent physician para malaman kung ano yung state of his mental condition. March 13, 2018 ay formal na sinampahan ito ng kasong parricide sa Quezon City Regional Trial Court. Ayon kay Assistant City Prosecutors Nicasio Rosales, ay may sapat na probable cause para iakyat ang kaso sa hukuman. Sa ginawang arraignment ng kaso, ay nagplead si Orlando ng guilty sa kasong parricide. At nang tanungin ay sinagot nito na ayaw niya umanong magsinungaling. Ang kaso ay inaraffle at napasa kamay ni Judge Editha Mina Aguba ng Quezon City Regional Trial Court Branch 100. Sa mga ginawang pagharap ay tumanggi ang akusado na makipag-usap sa kanyang abogado mula sa Public Attorney's Office. Ngunit nang tanungin ng hukom ukol sa kanyang kaso, ay sinabi nito na naiintindihan niya ang kasong isinampa laban sa kanya at alam niya din na maaari siyang mabulok sa loob ng kulungan dahil sa kanyang ginawa. Ganon pa man ay matigas pa rin itong pinanindigan na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang ginawang pagpaslang sa kanyang asawa. Nang muli itong tanungin ng hukom kung alam niya ba na siya ay maaaring makulong ng habang buhay sa New Bilibid Prison, at sumagot ito ng oo, na iintindihan niya at handa siyang harapin ang parusang ipapataw ng hukuman sa kanyang ginawa. Iba ba yung parang mang boses hayop to, baka hindi talaga to tao tong kasama ko. Sana po ay nagustuhan niyo ang isang nakakakilabot na kwento na aking ibinahagi.
Marami pong salamat sa patuloy niyong pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.